Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong napakagandang balita, no? Lalo-lalo na doon sa mga taga Valenzuela dahil sila yung affected nitong project na ito. Okay? Now, the question is, ito ba ang project na to na pabahay ay project ni BBM o project mismo ni Mayor Wes Gatchalian? Ay na nga. Hulaan nyo na. Type nyo na sa comment section, ito bang pabahay na turnover na to ay galing sa project pa ni Bongbong Marcos na pabahay o ito ay pinasimulan ni Mayor Wes Gatchalian? So, ito na nga chismis, guys. Napadaan to sa FYP ko. Panoorin natin. Bagong buhay. Congratulations po sa makakakuha po ng mga units, makakalipat na po. Ito pong pangarap natin noon ay ngayon po ay nakakasatuparan na natin. At buo po ang puso ko nagagalak na makita po na ang dating magulong lugar ngayon po ay sasal na. Napakaganda po ng inyong tirahan. Nagpapasalamat kami at nabuo o nabago yung aming bahay, yun yung aming pamumuhay. Sa awa ng Diyos, komportable na po kaming matulog sa gabi at eto na po ang ganda-ganda na aming lugar. Bagong bahay, bagong buhay po. Sobrang laking pagbabago po. Ang laki ng pagkakaiba. Ang ganda ng kapaligiran. Feeling namin para na tayo nasa ibang bansa, ang ganda ng kapaligiran. Parang ang laki ng pagbabago, parang ang saya-saya, ang sarap ng pakiramdam na bago yung tirahan natin. Maraming salamat po. Bagong bahay. So, ayan, bagong bahay. Ito yung slogan nila. Bagong bahay, bagong buhay. Handog ng pamilyang Valenzuelano sa Laon Viente Reales. Okay? So, I went to check Mayor Gatchalian's Facebook. Ito yung nakita natin. Diba? So, it seems to me na ito ay in partnership of a private, I think, financer to eh. No? Ayan, House and Finance Corporation. Ano kaya yung S? If you remember, no, this is not the first time na we've seen a local executive na mag-initiate ng mga pabahay. Kung maalala nyo po, during the time ni Yorme, kaya nga nakakahinayang na si Yorme, ay biglang tumakbo bilang pagka-presidente. Sana inubos niya muna yung 3-term niya, no? Sa pagiging mayor. We can only imagine kung ano kaya ang mangyayari sa Maynila. No? Kasi napakarami ng pagbabago sa Maynila nung umupo si Yorme Isko Moreno. Ako po, matagal po akong tumira ng Maynila. Diyan ako nag-aral, diyan nagtrabaho, at kung ano-ano pa. Naalala ko pa nung nung nag-OJT ako, no, nung nagkakaroon kami ng mga duty sa mga ospital. Naikot po namin yung mga ospital na pinagawa ni Yorme. Nagulat na lang ako nung nakita ko na yung ospital ng Maynila. Nagulat ako nung nakita ko na yung itsura ng Fabella. Although may lumang building pa rin, pero may bagong building na rin po sila. Paaganda po. Sobrang paaganda. Imagine what a person, what a mayor like Yorme Isko Moreno can do in 3 years. Diba? Kaliwat kanan ng project na ginawa ni Yorme sa loob ng Maynila. Although may mga drawbacks din, hindi naman natin matatanggal yan. But then again, at the end of the day, marami pa rin tayo nakikita na naging magandang pagbabago. Sabi nga, may nakapagsabi na malaki rin daw po ang utang na iniwan ni Yorme nung siya ay bumaba bilang mayor. At least yung inutang na nakita natin, yung mga, saan napunta yung
saan napunta yung tawag dito, yung mga inutang niya. 'Di ba? Ngayon kung may nakikita kayong mga paglabag sa batas, may corruption or whatsoever, kung meron kayong mga ebidensya laban kay Yorme, then go ahead, 'di ba? Mag-file kayo ng mga kaso sa kanya. That we don't know kung meron nga, 'di ba? But then again, mas nakikita kasi ng maraming Pilipino, lalong-lalo na mga Manileño, even mga tao sa labas, kitang-kita kung ano yung mga pagbabago na inumpisahan ni Yorme, including nga yung pagpapagawa ng mga pabahay. 'Di ba? So hindi na siya bago kung tutuusin. But then again, nakakatuwa dahil nakita natin, nasaksihan natin kay Wes Gatchalian na even local executives, hindi nila kailangan umasa sa national government para pondohan ang mga pabahay na gaya nito. Kitang-kita naman natin yung effort. Now, ang tanong natin, kamusta naman ang pabahay ni Bongbong Marcos na hanggang ngayon wala pa tayong nababalitiang turnover? 'Di ba? So, I think siguro assume natin na itong mga 'to, mga magiging beneficiary ng pabahay na 'yan. Oh, kita-kita mo yung ngiti ng mga tao. Siguro itong mga taong 'to, matagal sila nangupahan or matagal silang nanirahan, sabihin na lang natin sa mga shanty na places, but then again, because of the effort of Wes Gatchalian, so na binago, no? Binago ni Wes Gatchalian. Tingnan niyo naman yung ganda. Quality. May parking area pa. 'Di ba? May parking areas pa sila diyan. Ang sabi ni Mayor Wes Gatchalian dito, ayan. Sabi natin, bagong bahay, bagong buhay para sa pamilyang Valenzuelano sa Barangay Viente Reales. Isang masayang araw ang ating hatid sa mga residente ng barangay dahil formal nang na-turnover sa Laon Hakuas Federation Inc. ang Batch 2 Phase 1 units ng CMP Vertical Housing Project. Kagaya ninyo, o diba? Eksena na naman sila. Papasalamat rin ako sa CHFC, President CEO Federico A. Lacsa at DPWH Ruel Umali dahil tayo ay naging saksi sa kanilang paglalakda ng Memorandum of Agreement para sa kanilang mga susunod na collaborations. Ang housing project ito ay patunay na tayo ay patuloy na magtatatag at magbubuo ng pangarap ng pamilyang Valenzuelano na ligtas at maayos sa tahanan dahil sa Valenzuela tuloy ang progreso. Diba? Tumatakas na naman siya. Diba? Nakakatuwa. May nakikita tayong result. Hindi natin masyadong alam to sa national Pero tahimik ang local. Mas meron pang nagiging achievement ang mga local kumpara sa national. Gaya nitong pabahay na to. Sabi nga ni BBM, no, kung maalala nyo, nandito na naman tayo sa mga promise. Sabi ni BBM, ang target nila, maka-deliver ng 1 million pabahay kada taon. Patapos na po tayo sa 3rd year. Ilan na po yung na-turnover? Wala pa tayong balitang may turnover na nagaganap. The last time na interview ang Secretary ng Housing, ayon sa kanya, nasa 140 pa lang ang ongoing na construction. And this year niya yung sinabi. Kahit sabihin mo in 2 years, imagine mo yung kakulangan, 140,000 minus mo 2 million na lang. Di ba? Di man lang umabot sa 10%. Yun na umpisahan nila, ang daming pag-groundbreaking. Ito yung sinasabi ni VP Sara, ang lakas mga ako ni Bongbong Marcos. Pero wala siyang kayang tuparin.
Buti pa si Wes Gatchalian, no? Si Mayor. May napasaya ng mga Pilipino. Batch 2 na nga yan, eh. Oh. Phase 1, batch 2. Hmm. So hanggang kailan tayo magiging heartbroken? Na wala tayong ginawa kundi umasa at maniwala sa mga bukang bibig ni Bongbong Marcos. Ako, hindi ako affected ng pabahay na yan, ano, ni BBM. Bakit? Mas gugustuhin ko na malagay sa maayos ang lahat ng Pilipino. Lalo-lalo na yung mga nasa Riles, malapit sa dagat, 'di ba? Malapit sa mga areas na prone sa disgrasya. Mga Pilipino na nalulubog sa baha. May it be within Metro Manila o karatig lalawigan ng Metro Manila. Oh. Sige nga. Bangag Junior, tinalo ka pa ni Wes Gatchalian. Buti pa to, may achievement na eh. When it comes to pabahay, imagine mo, batch 2 na pala yan. Oh. Sana Mayor, maging ehemplo ka. Kay Bongbong Marcos. Panay buka ng bibig. Wala namang resulta. Guys, kayo na humusga.